I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na nananalasa ang Bagyong Pablo sa mahigit 30 lalawigan dito sa ating bansa. Ang pinakasariwang impormasyon ihatid sa atin ngayon na mismo ng ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoong si Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani. Mike, nasa karagatan na nga ulit ang Bagyong Pablo at tinutumbok na nito ang probinsya ng Negros Oriental. Sa ngayon ay nakataas ang Public Storm Warning Signal number 3 sa Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte dyan sa Mindanao. Gayon din sa Bohol, Siquijor, Southern Cebu, Negros Oriental, Southern Negros Occidental, Iloilo, Guimaras at Antique. Maging sa Northern Palawan kasama ang Calamian Group of Islands. Signal number 2 naman sa Misamis Oriental, Agusan del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur at Zamboanga del Sur kasama na ang Sibugay. Pati na sa Aklan, Capiz, nalalabing bahagi ng Cebu kabilang ang Camotes Islands, gayon din sa Negros Occidental at sa nalalabing bahagi ng Palawan. Habang signal number 1 naman sa Surigao del Norte, Siargao, Surigao del Sur, Dinagat, Agusan del Sur, Davao del Norte, Compostela Valley, North Cotabato at Maguindanao. Gayon din sa Leyte, Biliran at Southern Leyte. At sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon. Paalala po sa mga residente, maging alerto sa posibleng pagbaha, pag-uho ng lupa at pag-apaw ng mga ilog. Huling namata ng pag-asa ang sentro ng Bagyong si Pablo sa layong 60 kilometers dyan sa may southeast ng Dumaguete City. At taglay pa rin itong lakas ng hangin, umaabot pa ng 160 kilometers per hour near the center at bugsong umaabot pa rin ng 195 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 24 kilometers per hour. At base sa storm track ng Weather Central, tutumbukin ng Bagyong Pablo ang Sulusi at doon ay posibleng muling lumakas ito. At pagdating ng Huwebes ay posibleng maglandfall ito dito sa may northern part ng Palawan at inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo. Kaya po maghanda po yung mga lugar, lalong-lalo na dito sa may southern Negros, diyan sa may Palawan, bago po lumabas dahil maaari pong tamaan kayo ng malakas na hangin dulot ng Bagyong si Pablo. Asahan pa rin ang matataas na alon dyan sa silangang baybayin ng Visayas at Mindanao kung saan posible pa rin po yung storm surge. Mataas din ang alon sa seaboards ng Northern at Eastern Luzon kaya payo po lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat, ipagpaliban muna po ang inyong biyahe. Magtani, posible bang tumbukin ng Bagyong Pablo na yan ang Luzon? Mike, meron pa kasi tayong mga ilang numerical models ang nagsasabing maaaring maglandfall ang bagyo dito sa Luzon. Itong mga nakikita nyong track, ito yung ginagamit ng mga forecasters. Ito ay mga output ng iba't ibang mga numerical models. At kung pagbabasihan natin yung ibang model na galing sa National Center for Atmospheric Research, makikita natin na may posibilidad na imbis na tumuloy ito papalabas ng ating bansa, ay kukurba yan at babalik o tatama dito sa Luzon. At kung titingnan, bagamat pwedeng mangyari, sa ngayon, Mike, mababa yung posibilidad na ito ay maglandfall sa Luzon, itong Bagyong si Pablo. At ito yung ating babantayan dahil kung sakaling ito ay babalik, maaaring sa Linggo o Lunes, ito ay tatama. Pero sa ngayon, Mike, mababa yung posibilidad. Lahat, karamihan kasi rin ng ibang model, sinasabi na ito ay didiretso sa Palawan, palabas ng West Philippine Sea. Magtani, bukod po sa Bagyong Pablo na yan, may nakikita ba kayong iba pang bagyo na kasunod o kaya namumong sama ng panahon? Magtani? Sa ngayon, Mike, wala pa tayong nakikita dito sa may Philippine Sea o kaya ay maging dito sa West Philippine Sea. Pero ika nga, kasi pagdating ng Disyembre, isa sa nakikita, isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, ito pa lamang si Pablo ang nakikita natin na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Magtani.